Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Joyce Dominguez Balawing and today gusto ko pong turuan kayo kung paano tayo maglalagay ng fund sa mga eCash accounts natin. Okay po? And ginawa po natin ito especially doon sa mga new dealers, sa mga bagong register natin na hindi pa alam kung paano tayo mag-start, kung paano tayo maglalagay ng mga fund sa eCash accounts natin. Okay po? So, bago ang lahat, gusto kong ipakita sa inyo ang mga pwede po nating hingin sa mga appliance natin, ang mga corporate bank accounts natin kung saan natin ipapadala yung mga funds natin. Pupunta lang po tayo sa mga bangko, sa mga remittance centers, and magdi-deposit po tayo ng fund. Okay? And ang gagawin po nating beneficiary is Global Pinoy and Remittance Services or UPS bank accounts. Okay. Sa atin pong mga dealers, wag po kayo matatakot. Baka po may mga doubts kayo na baka hindi nyo makuha ang pera. Wag po kayo mag-alala kasi ginawa po talaga ito. Ito po talaga mga bangkong ito is talagang inano siya para sa ating mga dealers, no? Sa paglilipat ng mga funds natin sa eCash. And of course, pagkatapos nating mag-deposit, hahawakan natin yung mga resibo natin. Yung resibo na ibibigay sa atin ng bangko. Okay po? For example, sa BDO kayo nagpunta, so piliin natin ang BDO. Okay? Wag po nating kalilimutan and importante po ito na wag iwasan natin na magkamali tayo ng mga details. Yung bank account name, tingnan nyo po, yung bank account number, na huwag tayo magkakamali. Kasi, minsan nagkakaroon ng problema yung loading in charge natin. Kasi, pamali-mali minsan yung bank account name and bank account numbers. So, para maiwasan natin na hindi tayo magkaroon ng problema, ayusin natin, tingnan natin mabuti yung detalye. Okay. So, pagdating natin sa bahay, pasok lang po tayo. Okay. So, pasok lang po tayo sa website natin. Ang website po natin is upsexpress.com.ph/power. Okay, nakapasok na po tayo. So, login lang po tayo. Medyo mabagal po yung internet natin ngayon. Okay. And your user ID, passwords, and yung security code na sinasabi. Diyan po sa baba, gagayahin lang po natin yung nakasulat dyan. Okay po? Nangyayari minsan na hindi maintindihan minsan yung nakasulat dyan. And para makasiguro po tayo na hindi tayo magkakamali, may option po tayo. Pwede nating palitan yan. Click lang natin yung different image. Okay, try natin. And kapag hindi nyo pa rin maintindihan, wag po kayong matatakot i-click yung different image na yan. Anyway, free po yan. Wala po yung bayad. Okay? Iwasan lang natin magkamali tayo. Kasi meron lang po tayong hanggang 3 login attempts. Pag nag-error po tayo ng hanggang 3 or mahigit pa, so nag-automatic block po ang mga accounts natin. So makikipag-communicate na naman tayo sa CSR pagka ganun. So iwasan natin magkamali. Ano po? And antayin natin. Okay, nakapasok na po tayo. So, click lang po natin ang loading kasi gagawa na tayo ng fund request, sorry. And dun po sa taas,
fund transfer, and fund request. Okay? And hawakan po natin yung mga resibo natin, yung galing sa bangko, yung deposit slip na binigay sa atin ng bangko, and fill up po natin yung form. Okay? Mobile number, fund type, e-cash, deposit type, pwede tayong mamili dyan kung bank deposit or online deposit. Anyway, pareho lang po yan. Institution, pwede po nating ilalagay po natin yan kung ano yung bangkong pinaghulugan natin. For example, BDO. And branch name, amount. Dito po sa amount, napakadami pong nagkakamali dito. Kasi, kagaya po ng na-experience ko dati, imbis na 10,000 yung nilagay ko is 1 million. So, ingat po tayo sa paglalagay po natin ng tuldok or kuwit dito kasi maraming nagkakamali talaga. So, magbibigay tayo ng example. For example, yung inihulog yung fund is 10,000 pesos. So, ang ilalagay lang natin 10 and 000. Okay po? Okay na yan ganyan. Huwag na po tayo maglalagay pa ng kuwit. Understood na po yan. And, of course, yung reference number and the date and time of deposit and then yung password natin. Okay? Kung mapapansin natin, may nakasulat ditong transaction password. No? Iba po yung login password natin, iba rin ang transaction password natin. Unless na lang na ang login password mo at transaction password mo is iisa. So, yun po yun. And, submit lang po natin yan. After nating ma-submit, okay na po ang fund request natin sa Webtol. So, meron pa tayong another fund request na gagawin sa email natin. Okay po? Pasok lang po tayo sa email, sa Yahoo. And, meron po tayong, meron po kaming, ang mga appliance po ninyo, meron pong ibibigay sa inyong email address ng loading in charge natin. Ang pangalan po niya is Ma'am Eileen. So, since nakasave na siya dito sa, sa mga contacts ko, so, hahanapin na lang natin. Ito po yung email address niya, avalorexpressloding02@globalpinoyremittance.com. Okay po, siya po yung loading in charge natin. So, isulat lang natin fund request. Okay. And, isulat natin yung request natin. For example, ito po yung huwag niyong kalilimutan. Ilagay mo rin yung detalye. Yung rig code nyo, kung saan nyo diniposito yung pera, yung amount, and reference number. Importante po yan. And lastly po, na hindi po dapat nating malimutan is, i-attach po natin yung resibo. Okay? Yung resibo natin ilalagay. Doon po sa mga walang scanner, okay lang po kahit picturean ninyo sa mobile ninyo, sa telepono ninyo. And basta't malinaw po. Malinaw na makikita, maiintindihan ng loading in charge natin, yung attached receipt natin. Okay po? So, i-send lang natin yan. And after that, okay na po. Antay na lang natin na ipasok ng loading in charge natin yung pera natin, yung fund na inihulog natin, papunta sa e-cash accounts natin. Tatandaan lang po natin na ang oras ng loading in charge natin sa Pilipinas is 9 a.m. to 5 p.m. Okay? So, for example, naghulog tayo ng pera alas 12 rito ng hating gabi dito sa Milan time. So, meaning to say, alas 6 pa lang ng umaga yun sa Pilipinas. After nating makapag-send ng request, wag nating expect na kaagad-agad is makukuha natin ng pera. Titingnan natin yung oras. Okay? So, since nga alas 9 ang bukas ng loading in charge natin, so, alas 9 ng umaga, Philippine time po tayo. Yun ang titingnan natin. 9 to 5 p.m. Okay po? And so, sa ngayon, ito lang muna ang ituturo ko muna sa inyo. And sa iba pa nating mga tutorials, ipopost ko na lang po yung ibang updates. Okay po? Maraming salamat.